Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang nakakagulat na balita rito na may kaugnayan kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay si Taylor Swift. Yan, siya raw po ang inventor ng Bitcoin or siya yung nasa likod ng katauhan or identity ni Satoshi Nakamoto kasi ang creator po ng Bitcoin ay itong si Satoshi Nakamoto, pero yung taong ito ay hindi po talaga ito yung kanyang tunay na pangalan. At ayan, isa daw pong nakakagulat na balita na si Taylor Swift, ayan, si Madam Taylor Swift, siya po yung sikat na singer ngayon na pinagkakaguluhan ng henerasyon natin ngayon. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, nakakagulat naman ito kung siya pala si Ginoong Satoshi Nakamoto, itong si Taylor Swift. In a shocking turn of events that has rocked both the music and cryptocurrency worlds, pop sensation Taylor Swift has been unveiled as the elusive Satoshi Nakamoto, the pseudonymous creator of Bitcoin. Ayan, isang nakakagulat po itong kung totoo nga na siya si Satoshi Nakamoto. Ayan, isa pala siyang babae kung ito ay may katotohanan. But how did the love story singer become the mastermind behind the world's most famous digital currency? Yan po ang malaking katanungan dito. Paanong si Madam Taylor Swift ang naging mastermind pala ng pagkakagawa dito kay Bitcoin? The Secret Double Life. Taylor Swift is Satoshi Nakamoto. Taylor Swift has been quietly mastering the art of cryptocurrency. Sources close to the singer reveal that she's been tinkering with blockchain technology since her teenage years, fascinated by its potential to revolutionize finance. Kaya ayan daw po ang parang pinakabasehan dito. Matagal na raw po na parang minamaster or pinag-aaralan itong si Madam Taylor Swift ang mga cryptocurrencies. At ayon daw po sa mga ilang mga sources ay noong nasa teenager pa lamang daw po itong si Madam Taylor Swift ay talagang parang binubuting-ting na daw niya ang blockchain technology. Ayan, I always suspect Taylor had a hidden talent, remark one industry insider. But this, it's beyond anything we could have imagined. Kaya ayan, meron pong isang industry insider ang nakapagsabi na talagang si Madam Taylor Swift ay punong-puno siya ng talento. Pero pagdating po rito, yan, sa blockchain technology ay hindi raw po nila inaasahan di ito. Kaya yan, isang nakakagulat na revelasyon. But how did Taylor Swift manage to keep her alter ego hidden for so long? According to those in the know, Swift meticulously covered her tracks, employing sophisticated encryption techniques and a network of trusted confidants to maintain her anonymity. Kaya ayan, talagang nagawa daw pong itago ni Madam Taylor Swift yung kanyang alter ego. Ayan, sa napakatagal na panahon sa pamamagitan po ng ng kanyang mga kanta. Ayan, at magaling daw po kasi siyang mag-encrypt. Ayan, meron daw po siyang magagaling na encryption techniques. Kaya ayan, talagang yan po ang dahilan kung bakit niya itago. Pero ang tanong dito ay bakit kaya biglang lumabas na i-reveal na siya si Satoshi Nakamoto. Pero hanggang ngayon ay wala pang patunay yan na kung siya nga talaga si Satoshi Nakamoto. In her song Ready for It, Taylor Swift drops subtle hints that could be interpreted as references to her involvement in the creation of Bitcoin as Satoshi Nakamoto. The song, released in 2017, features lyrics that, when analyzed through the lens of cryptocurrency, take on a whole new meaning. Kaya ayan, meron daw pong inilabas na kanta noon itong si Madam Taylor Swift na yung title po nito ay Ready for It. Ngayon kung pag i-analyze daw po natin sa ibang anggulo yung kanyang meaning or kahulugan ng kanyang kanta na ito, ay mapapansin daw po natin na meron itong kaugnayan kay Bitcoin. Yan, sa creation po ng Bitcoin.
At ito ang parang isang basihan na siya, si Satoshi Nakamoto. Ayan, ito po yung isang linya, ayan, sa kanyang kanta. Ang sabi rito ay, "In the middle of the night, in my dreams, you should see the things we do. Baby, in the middle of the night, in my dreams, I know I'm gonna be with you. So I take my time." Yan po yung isang linya sa kanyang kanta na Ready for It. At first glance, these lyrics might seem like a typical expression of romantic longing. Kaya yan, kung pagbabasahin natin ito, ay mukhang ito ay may kaugnayan sa isang romantic. Yan, romantic na romantic longing. However, when viewed through the context of Swift's alleged role as Satoshi Nakamoto, they could be interpreted as describing the late-night coding sessions and intense brainstorming sessions she endured while developing the groundbreaking blockchain technology behind Bitcoin. Ayan. Ngayon, kung titignan po natin yung linya na ito sa ibang anggulo, ayan, at iisipin po natin na si Madam Taylor Swift ay siya po si Satoshi Nakamoto, ay mukhang yung linya na ito ay nagsasabi na yan, may kaugnayan sa kanyang pagko-coding. Ayan, yung kanyang nagpupuyat siya para i-coding or i-code itong si Bitcoin. At dumadaan na rin po siya ng intense brainstorming sessions. Kaya matindi ang kanyang pinagdaanan rito. Ayan, sa pag-create or paggawa kay Bitcoin. Parang ganyan po yung ipinapahiwatig ng kanyang linya sa kanta na ito. The reference, the things we do and take my time could be seen as allusions to the meticulous planning and attention to detail required to create a digital currency that would revolutionize the world of finance. Kaya yan, pagdating naman daw po sa linya na ito na the things we do at saka take my time, ay meron daw po itong posibleng meron daw po itong kaugnayan sa matinding pagpaplano at matinding focus or atensyon sa bawat detalye para lamang ma-create itong si Bitcoin. Ayan, yan po ang dahilan, pero syempre wala pa talagang patunay kung siya nga ba itong si Satoshi Nakamoto. Ayan, isa lamang pa rin, nananatiling isa pa rin itong haka-haka. Ayan, siguro ay yung nagsulat po rito ay si Prasanna Peshkar. Ayan, talagang siguro ay fan po talaga siya, talagang solid fan po siguro siya ni Madam Taylor Swift, at saka yan, isa na rin po siyang matinding investor ni Bitcoin, kaya malamang ay ayan, parang kinonekta niya ang dalawa. Ayan, pero malay natin ay baka totoo. Ayan, hindi po natin alam. Mas maganda po siguro kung magsalita mismo si Madam Taylor Swift. Ayan, para mabigyan ng paglilinaw ito. Pero sa tingin ko, maski si Madam Taylor Swift ang creator ng Bitcoin, ay sa tingin ko ay syempre hindi niya yan aaminin. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.